Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay si Senator Ronald the Puncher, the authentic idiot, De La Rosa, at si former Senator Antonio Trillanes. Kasi mukhang may na G at yung isa naman, C na C. Ano yun? Cool na cool. Eto na po mga kababayan. Balik sila, no? Dilawan versus Duterte. Ang galing kasing ano ba? Antagonist ni Trillanes. Eto namang si authentic puncher idiot. Yan, tawag ko kay De La Rosa, no? Authentic puncher idiot. Ay isang protagonist. Mamaya makikita nyo. O siguro alam nyo na yung itong video na itok. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa sa comment section ng ating video premiere kung meron man. No? Tulad nila Marites Hernandez, si Elora, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga taga Japan. Ohayo gozaimasu. Tama po ba yun? Di ba? Ano ba yung thank you sa ano? Ano ba thank you sa hapon? Tama ba yung sinabi ko? Bahala na, Aichang. Bahala ka na dyan. Si Miles Tan, si Alex Andrade, Mami B, si Maritel T, si Mighty Baisa, si Priscilla Acepcion, Rebecca Lagman, Inita Umali, Nelda Arceo, si Lucana Cana, Carclea, Hattori, si Danny Reynado, RN Tusen, si Muhammad Lorna Rafael. O, yan po, ang dami yun, no? Saka yung mga pinanonood po nating mga kapwa nating vloggers or influencers, si Carclea, si JIL Review TV, Kakopi, si Munting Timig, Mami Peng, si Ali Bugha at si DJ Byron Music Topic TV. Sila lang po muna. Kasi yung iba, wapakils naman sa atin. Okay, so eto po mga kababayan. Video po ito ng PTV, no? Senator De La Rosa. Mariing itinanggi ang pagdawit sa kanya sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Naku, sino na kaya nagsabi niyan mga kababayan? Eto po, panoorin natin. Nanawagan naman ng pagkakaisang ilang mambabatas kasunod ng ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na may plano umanong destabilization plot sa Administrasyong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Dindo Flora. Kasunod ng kaliwat kanang mga pamumulitika, lalo na ang umano'y destabilization plot laban sa Marcos administration na ibunyag ni dating Senador Antonio Trillanes, nanawagan sila ng pagkakaisa, lalo pat walang ibang hangad ang gobyerno, kundi iba yung pag-unlad ng bansa. We do not want the destabilization of this government. We want this to be unified. We want everything to be peaceful. Sana magkaisa at hindi nagkakagulo. Kasi kung nagkakagulo, na di-deflect at na-distract po tayo sa anong kailangan natin gawin, which is babalik tayo. Ano ba talaga mga problema ng mamayang Pilipino ngayon? At anong kailangan natin i-act on, na mabilisan, address on. And I think the administration is working very well on quickly responding to the needs of the Filipino people. Nauna nang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang plano umanong destabilisasyon ng kampo ng mga Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sangkot umano rito ang ilang senior officials ng Philippine National Police. Ginagamit umano sa tangkang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Jr. ang Senate hearing na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ang maisog rally. Minamadali umano ito dahil ilalabas na sa Hunyo o Hulyo ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Gayon din kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio, dating PNP Chief at ngayon Senador De La Rosa at Senador Christopher Bongo, kaugnay ng war on drugs. Sinabi rin ni Trillanes na 50 active at retired PNP officials ang nabigyan ng SOMO ng ICC, habang 8 senior officials ng nagdaang administrasyon, kabilang si dating Pangulong Duterte, ang isinasangkot sa kaso. Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. No? Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara. Itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot. At pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Tahasa namang itinanggi ni Senador De La Rosa ang pagdawit sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa di umano'y destabilization plot. Hindi lang dinideny, talagang nakakahiya po yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala pong makakagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawang nag-uumpugang pader dito, maiipit tayo. At handa siyang harapin ang ICC. I am a rightist. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi ito nagbigay ng anumang pahayag sa ngayon. Dindo Flora, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Tawan-tawa ako habang pinanonood ko ulit ito. Kita niyo yung reaction ni Bato. Ige! Ay, Chang, gayahin mo nga yun, Ay, Chang. I-TikTok mo, i-TikTok. Elora, i-TikTok nyo nga yan ni Ay, Chang. Hige! Mr. Trillanes! What? Hindi daw siya magpapagamit? Owe. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan at kaibigan? Hindi daw siya magpapagamit. Objectivity, ano yun? Authentic yung document eh. Ikaw, Senator Ronald, authentic puncher idiot de la Rosa, ha? Kahit na siguro mamatay na ako, ma-reincarnate ako, mamatay ako, ma-reincarnate ako for 1,000 times, hindi mo pa rin nakikita yung authentic document. Bakit? Kasi authentic idiot ka. Kung ako sa'yo, tigil mo na yan. Walang patutunguhan yan. Hindi daw siya nagpapagamit. Eh bakit mo kinagat? Yung kasinungalingan nung luka-luka dito na nandyan sa LA. Hindi daw magpapagamit. Eh destabilizer yan eh. Gusto ngang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos tapos kinagat mo. Eh ano ka? Di ba? Kung ikaw, Trillanes, destabilizer, eh ako hindi. Sabi niya, ano bang kabaliktaran ng destabilizer? Stabilizer daw siya. Hindi ka po stabilizer, Mr. Ronald de la Rosa. Tanungin niyo ako kung ano siya. Hindi po siya stabilizer. Ano siya, Ay Chang? Elora, oy.
Kung nandiyan kayo, comment ninyo, ano siya? Ha? Ano siya? The Puncher. Ayan ang bigat ng evidence. Di ba magkatunog naman yon? Stabilize her. May ER. Eto, puncher. Di ba ay tiyang? Ilocano din toy. Oy, Ilocana din jay. Stabilize air. Puncher. Wrangler. Pasensya naman kung tawa na naman ako ng tawa. Natatawa ako dun sa expression niya. Liga dito, sumama ka pa. Sabi niya. Siya, G na G. Ha? G na G. Ano yung G na G? Go na go. Kala nyo galit na galit, ha? G na G po siya. Pero ito namang si Trillanes, ang gago rin tong kupal na to. Isa rin kasi tong kupal na to. Ano si Trillanes? Tingnan nyo sa ex-account ni Trillanes, matatawa kayo, mga kababayan. Anong sabi niya? Ayan, C na C. Cool na cool. O di kaya, C. Kupal na kupal. Di ba, Elora, Kung makareact si Bato, akala mo si ang inapi at pinatayan? O nga naman. Putasan mo na ako. Pero nung sabi niya nung una, takot man ako. Kawawa naman yung mga apo ko, di ko na makita. O diba? Diba? Ano ba talaga ba to? Inconsistent. Nung una sabi niya, nung nababalitaan niya nag-i-interview ang nag-iimbestigang ICC, sabi niya, kawawa man ako, kawawa yung mga apo ko. Ay ngayon, G na G siya. Pusasa mo ako, kung gusto mo sumama ka pa. Ay wag naman, makukulong din siya sa'yo. Kung gusto mo, isama mo na lang si Robin. Kausapin mo si Robin, sabi mo, Robin, palit ulo na lang. Sanay ka naman makulong eh. Sa bagay, kasama mo naman yung dating Pangulo. Dilawa na lang kayo. Ako na lang dito. Kawawa yung mga apo ko. Di ba? Gago to si Trillanes, Ulitin ko. Kung makareact si Bato, akala mo siya ang inapi at pinatayan? Tignan natin ang tapang niya pagdating ng ICC warrant. Baka maglulumuhod na naman yan. Tulad nung ginawa niya sa Senado. Si Gago. Di ba? Tatawa ako dito kay Trillanes talaga eh. Ang lakas mang asar mga kababayan. Ayan, galit na galit si Bato mga kababayan. No, yung mata niya, hindi niya na ma-explain. Kulang na lang, sumabog yung ulo niya. Kung ako sa'yo, Bato, bigyan mo na lang ng puncher si Trillanes. O ito, ipabutas mo yung warrant para authentic. Baka gawang recto yan. Dapat yung warrant ko, photocopy. Kung walang sign ng butas, hindi authentic yung warrant yan. Diba, Elora Aichang? Shout out po kay Tita Aurora, yung nanay ni tama ba? Tama ba nabanggit ko, Tita Aurora? Nanay ni Elora. Uy, magka-rhyme pala kayo Magnanay nga kayo kasi pareho kayong may ra. Ra, 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 ra. La, la, la. Nag-Lady Gaga. Pasensya naman po. Ano ba, nahanginan ba ako? Nakasinghot ba ako ng laping gas, ha? Ay, tiyan. Baka ikaw dyan, ay tiyan, nagpasabog ka ng laping gas na singhot ko from Japan, Antibay mo, ay tiyan, Ra, 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 Tita Aurora at Elora. Shout out. Shout out din po kay Kai at sa mga taga Palawan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtingkilik kay Simply Talkies Vlog. Okay, so yan po. Si Senator Bato. G na G. Nauna daw, mag-antay ka. Antayin mo ba to kung may katotohanan nga yung ICC warrant? Pag totoo yan, make sure, sabihin mo kay Trillanes, dapat photocopy lang ang isi-serve sa'yo. Kasi kung hindi photocopy, hindi authentic. Dapat makita ko yung puncture hole. Oy,
Trillanes, kailangan photocopy lang ha. Huwag mo siyang bibigyan nung authentic document. Hindi niya tatanggapin. No? Babasuran niya yan. Okay? G na G. Tapang ni Bato. Pero, naasar lang siya ni Trillanes. G na G, P na P pa. Ano yung P na P? Pikon na pikon. Destabilizer ka pala Bato. No? Halata naman mga kababayan. O, pero ano naman ang sagot ni Tamil Mil? Nangihingi ng komento sa kanya. O yun. May narinig kayo? May narinig kayo? May nakita kayong video? Ha? Wala. Ay kasi ano? Pipi. Kung si Bato, P na P. Si Sara, itok-itok Tamil Mil Duterte, P. Wala na po yung NA. PP. No comment. Oh, Alibuga, pasok! Ayan po, panoorin nyo muna. Mga minamahal kong kapatid, ang ating news reflection ngayong araw ay hango sa mga wika ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Noong panahong iyon, bugbog sarado ang mga bangkang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa pag-water cannon sa kanila ng China Coast Guard. Nang hingan si Sara Duterte ng pahayag sa usaping ito, ang kaniyang tugon, no comment. No comment. Sa mga kritisismong wala siyang imik sa pang-aapi sa mga Pilipino sa sarili nilang karagatan, tugon, no comment. Sa patuloy na panghaharas ng China sa atin sa West Philippine Sea, tugon, no comment. Ating pagnilayan ang mga salita ng ating mga pinuno. No comment. O, di ba ang galing? No comment. Tapos gusto nilang maging presidente. Nakikita po ni Trillanes yung inyong mga galaw. Kaya wag na kayong magsinungaling. Parte kayo ng destabilisasyon. O, eto pa. Nabanggit kasi doon may mga kapulisan daw na sumasali dyan sa destabilization. O, eto po ang sagot ng kapulisan through General Marbil at si PMP spokesperson Jean Fajardo. Ano po ito ha? UNTV. Ito po, panoorin natin. No, there's no loyalty check. Lahat po ng pulis dito, we are very loyal to the Constitution po. Hindi loyalty check ang dahilan ng pagbisita ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig kanina. Ito'y sa kabila ng panibagong issue ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Paliwanag ni General Marbil, ang pagbisita sa NCRPO at iba pang kampo sa bansa ay bahagi ng kanyang trabaho bilang pinuno ng organisasyon. You have to talk to them para makita nila, ito po ginagawa ng PNP. Hindi po namin kayo pinapabayaan. Ito po yung mga proyekto namin, ito po ang direksyon natin. Para malaman nila na hindi lahat nag-iisip, ano ba talaga nangyayari sa PNP. Yung po yung nagiging haka-haka, ito na po yung tama. So we'll just give you a big direction po. Sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na wala silang namomonitor na aktibo at maging retiradong opisyal ng PNP na kumikilos para papagsakin ang Marcos administration. Hindi nila alam ng pambansang pulisya kung saan ang gagaling ang impormasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroon umanong recruitment na nagaganap mula pa noong 1 taon. Well, ibigay natin po sa kanya yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po, ay wala po tayong monitor na anumang destabilization na plot laban po sa ating administrasyon. Giit ni Colonel Fajardo, nananatiling apolitical at loyal sa konstitusyon ng pambansang pulisya. Kaya naman, pakiusap ng PNP sa dating senador, wag na silang kaladkarin sa mga ganitong issue. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes sa please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito at nakafocus po tayo sa ating pagtupad ng ating mandato at kanina nga po ay
nagpunta yung ating Chief PNP sa PNP-NCR-PO at we would like to share na mataas po ang moral po ng inyong kapulisan dahil po sa mga binibitawan pong panalita ng ating Chief PNP at wala pong rason ang sino mga aktibong miyembro po ng PNP para lumahok po dito sa sinasabi pong destabilization plot. Sa isang press conference, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroong mga aktibo at retiradong opisyal ng PNP, maging ng Armed Forces of the Philippines, ang nagpaplano umano ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Layon umano nito na protektahan o iligtas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa napipintong pag-aresto ng International Criminal Court. Kaugnay sa umanay nagawa nito ng Crimes Against Humanity, bunsod ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, so all right mga kababayan, yan po. No? Ito na naman to kasing si former Senator Trillanes, ikaw talaga oh. Ay, pati kapulisan, sinabi niya rin, kasundaluhan, pumaparte na sa destabilization plot. Parang papatunay dun sa sinabi nung nung seditionist na taga Davao. No? Davao del Norte ba yun? Yung kanilang representante na merong sa ethics committee ng lower house. Diba? O yan. PNP na po ang unang pumiyok. Wala po. They remain apolitical, mataas ang moral ng mga PNP, no? Na sila ay susunod pa rin sa kanilang mandato, no? Protektahan ng saligang batas and pumagitna. Sa AFP, wala po tayo pang naririnig na posisyon nila diyan, ng kanilang pahayag, no? Pero mismo na, no? Si mismong PNP Chief Marbil at si spokesperson Colonel Jim Fajardo nagsabi, they remain apolitical, the moral of the National Police are very high, no? Gagawin lang ng kanilang mandato. So, ganda yan. So, maganda kay Trillanes, labas ka ng ebidensya. O, di ba parang lang yan, yung nagbigay ka ng naratiba tulad ng mga inchik. O, di nagkagulo na naman sila. Ganun po yan eh. Magbibigay lang ng naratiba without giving a proper evidence, no? Sinong sisirain nyo dyan? Are you protecting the government o no? Ganun po yan eh. Spare, sabi nga ni Police Colonel Spokesperson Jim Fajardo, please, spare the PNP. Kung meron kang awayan sa Duterte, hindi sa kanila na lang. No, huwag nyo nang idamay pa. No, pero dapat sa PNP, magmatsyag pa rin kayo, mag-imbestiga pa rin kayo. Di ba? General Marbil, PNP Chief, ganda nung relo ni PNP Chief ha. Mukhang Apple, Ultra. Apple Ultra 2. Uy, mahal niyan, General. Kung afford naman ni General, di ba walang masamang tinapay doon? Di ba? So, at least meron siya magandang relo. Bagay ba sa kanya? Bagay naman po, di ba? Yan ka na naman to. Kasi hindi po napansin ko lang, ganda, laki. Diba? Yun ang pinapangarap kong relo, pero hindi po ngayon. Marami po tayong pinagkakagastusan, no? Okay, so hanggang dyan na lang po muna, no? Si General tuloy. Si Senator Ronald Authentic Puncher Idiot de la Rosa ay ginaji kay Trillanes, no? Yung mag-amang Duterte, lalo na si Tamilmel, pipi. No? Ganun pa rin po siya. Wala talaga. No, baka napapanisan ng laway yan. Yung hininga niyan, siguro maantot. Panis lang laway, di ba? Tapos ang PNP po ay nagsalita na wala pong ganong destabilization plot na silang natutunugan o naiimbestigahan. Wala po. Mukhang nasasangkot na naman sila ni Trillanes. Okay, so kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.